Hi mga kasawi, magandang umaga sa inyong lahat at syempre isa na naman sa ating tatalakayin ang request ng ating followers. Say po ba pahira ng BB oil para dumulas ulit? So ang kanyang tanungan ay kung safe ba ang BB oil na kapag once na ito ay pahiran sa mga, bibengka ng isang babae para daw ito ay dumulas ulit. Ito ba ay safe? So meron tayo dito mga kasawi na pwedeng gamitin ng mga kalalakihan para maging madulas ang puwerta ng isang babae. So, ito ang dapat yung malaman. So, ayan mga kasawi, ang una natin ay pwedeng yung gawa sa tubig. Ayan. Ang mga pampadulas na gawa sa tubig ay madaling mahanap, abot kaya at ligtas na gamitin sa mga kondom. Ang uri na ito ay banayad sa balat, madaling malinis at hindi nagiging sanhi ng anumang mantsa sa mga damit o sa mga sapin ng kama at tanging kahinaan ng mga gawa sa tubig na pampadulas ay maaari itong matuyo ng mabilis kaysa sa iba. Ngunit maaari din itong masolusyonan kaagad sa pamamagitan lamang ng pangdaragdag na ilang patak nito upang mabasa ulit. So, yan mga kasawi yung ating una. Ang pangalawa natin mga kasawi, pampadulas na silikon. So, ayan. Ang ligtas na magamit sa mga latex na kondom ay nakapagpalambot ng pakiramdam. Ang mga pampadulas na silikon ay karaniwang mas mahal at mahirap na mahanap sa Pilipinas. Kadalasan ay may mga tagal silang mananatiling basa kaysa sa pampadulas na gawa sa tubig. At hindi ganong kalagkit, gayon pa man ang mga silikon ay mas mahirap ding hugasan mula sa katawan o damit at sapin. Ayan mga kasawi ha. Ang pangatlo natin mga kasawi, ayan, mga pampadulas na gawa sa langis. So eto na mga kasawi, komportable at ang balat sa balat ng kaugnay. Gayon pa man ang mga pampadulas na gawa sa langis ay hindi ligtas na gamitin sa mga kondom dahil nagiging mas madaling masira ang kondom. Maaari ring gumamit ng langis na niyog o ng oliba bilang pampadulas sa gawa sa langis. Tandaan, ang paggamit ng langis ay pampadulas na gawa sa langis ay maaring mag-iwan ng mantsa sa damit o sapin at mahirapang hugasan. So, ayan mga kasawi yung ating tatlo na pwedeng gawin ng mga kalalakihan kapag once ng isang babae ay medyo dry na ito. Ayan mga kasawi ha. Diba minsan kasi kahit na nag-intercourse kayo mga kasawi sa pakikipaglaban sa gera mga kasawi, minsan talaga may mga kababaihan na dry sila. So, yan yung pwede nating gamitin na pwedeng pamalit mga kasawi kapag isang babae ay dry sila para naman magkaroon sila ng madulas o mabasa-basa na mga kuweba nila mga kasawi. At sabi ko nga sa inyo mga kasawi, depende pa rin yun sa mga kalalakihan kung paano nila i-handle ito ang ganitong gawain at gawin sa isang babae. Syempre, before nyo gawin yan mga kasawi, make sure lang na talaga na mas safe yung babae. At higit sa lahat, syempre, kayong dalawa din. Syempre, baka mamaya kasi is iba yung gawin ninyo. Ang pangit lang nito, baka magkaroon pa ng infeksyon ang mga kababaihan. Kaya laging tandaan na mas higit na dapat kayong mga kalalakihan ang ayan mga kasawi ha, na para maging safe ang inyong mga asawa or jowa kapag once na ito yung inyong ginawa sa inyong mga jowa para naman hindi kayo magkaroon ng infeksyon. Ayan mga kasawi, lagi nyo tatandaan yan. At kung gusto nyo talaga na hindi nyo kayang gawin sa asawa ninyo, so make sure lang mga kasawi na mas maganda maghanap kayo na mas mabisa. Kasi ang foreplay naman kasi is number 1 yan na talagang pambabasa-basa sa mga kababaihan para ito ay hindi magiging dry ang kanilang mga kuweba para hindi ito masakit. Kasi syempre ang mga kababaihan kasi kapag once na dry tapos pinilit ng isang lalaki, ang mangyayari ay masasaktan sila ang mga kababaihan. Syempre, kapag once na nasaktan ng isang babae, hindi na siya masasarapan, ang mararamdaman niya ay hindi na maganda. So, dahil dry na dry siya. So, foreplay lang kailangan makasawi kapag once na ito ay hindi nyo kailangan ng mga 3 pampadulas. So, yan mga kasawi, binasa ko na po ang pwede ninyong gamitin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.